Hello, my dear Aquarius. Welcome back to Practical Mystique. By the way, I'm sorry for my long absence because I'm tied up with my work. But now this time, I'm back. We are going to know what's the message to you from the Divine, as I'm gonna be using the Lightseer Tarot deck, the Beginner Tarot deck, the Karma cards, and the Powerful Thought cards by Louise Hay. So, simulan na natin. Ito, ang pinakauna na card mula sa Lightseer Tarot deck para sa iyo is itong Three of Swords in reverse. Three of Swords in reverse. Ito ay may kinalaman sa kalungkutan at sakit na nararamdaman sa nakaraan. Pero ngayon, lumipas na ang panahon at unti-unti nang humihilom ang sugat sa iyong puso. Okay? Parang parang hindi mo na mararamdaman yung sakit sa iyong damdamin dahil sa paglipas ng panahon. At ito naman, the Two of Cups. The Two of Cups ay may kinalaman sa emotional aspect at sa this is the element of air. This belongs to the element of air. Element of water, sorry. Element of water. Kasi yung sword's energy is an element of air. So the cups belong to the cups belongs to the element of water. Okay. The Two of Cups is saying na yung pakikipagrelasyon mo sa ibang tao ay parang hindi maganda kasi maaring hindi kayo nagkakaintindihan or maaring nawala na kayo ng tiwala sa isa't isa. Parang hindi na kaaya-aya yung pagsasama ninyo. Itong Two of Cups ay maaring partnership sa trabaho or partnership talaga sa seryosong relasyon between boy and girl, parang ganun. Partnership sa yung mga kaibigan, no? So, kung ang iba sa inyo ay walang karelasyon, maaaring magkakaroon ka ng makikita mo si the one, pero sa pinakaunang pagkakataon is parang hindi kayo nagkakaintindihan. Parang makakaranas kayo ng conflict, parang ganun. Or kaya naman, kung ito'y walang kinalaman sa relationship, maaring ang Two of Cups ay tungkol sa business or business partnership. Okay? So, maaring ang iba sa inyo ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa iyong mga kasosyo sa negosyo or sa trabaho. Yan. Parang nawalan kayo ng tiwala sa isa't isa. Parang hindi na ito ganap na kapaki-pakinabang na alyansa. Pero, I firmly believe na masusolusyonan ninyo ito sa pamamagitan ng masinsinang usapan. Okay? Next is this is the Ace of Cups. The Ace of Cups. The cups represent emotions, no? Which is belong to the element of water. Ace of Cups ay nangangahulugan na punong-puno ka ng pagmamahal
you have a very activated heart chakra. Kaya nga, parang sa ibang tao, ikaw ay mapagbigay, mapagunawa, matulungin. Because you are the Ace of Cups, no? You filled yourself with love. You filled your own cup with love, so that you are enough to suffice the cups of others. Parang ganon. You are this lovable person, filled with love for yourself and for others. Next is the strength. The strength, I think this is the first arcana card so far. The strength na in reverse, ibig sabihin, hindi ka palaban, hindi malakas ang iyong loob para lumaban sa katarungan, parang ganun. Kasi double confirmation ito dito sa Ace of Cups. Ikaw ay isang taong mapagmahal at mapagunawa or maunawain. Ngayon, ipaliwanag ko sa iyo na maigi ha. Itong strength card, malakas ka, parang ikaw yung leon. You have the lion heart within you. You have the lion within you. You're very strong, you are fearful, you are furious. Parang ano ka, palaban ka, no? You're strong enough to fight for injustice, parang ganon. Pero in reverse man, so ibig sabihin, hindi malakas yung kalooban mo sa ngayon. Kasi may malambot ka na puso, kagaya nitong shape na ito, nakikita mo. Napaka maamong mukha, no? The shape. You are the shape. You have a very humble, loving, and caring heart like this shape. So, ibig sabihin, sa halip na maging palaban ka, magalit ka, willing kang lumaban para sa katarungan, pero hindi. Ang ginawa mo is, naging mas malambutin yung isip, yung puso mo. Naging mas malambot ang puso mo na mas pinipili mo pang unawain ang sitwasyon, ang mga tao. Kasi mayroon kang magandang kalooban. Yan. Magbigay ako sa iyo ng scenario, ha. Halimbawa, inaapi ka ng iyong kaibigan, no? Or kamag-anak. Sa halip na ikaw ay magalit at maghiganti dahil ikaw naman talaga ay isang leon, madali lang sa iyong kalabanin yung mga taong nang api sa iyo kasi malakas ka. Pero ang ginawa mo, ikaw ay kagaya nitong kasi nga strength in reverse so ibig sabihin ikaw ay hindi kagaya ng pagiging ganito, kundi ikaw ay nagiging sheep, no? Na ibig sabihin mas pinili mo na manahimik kasi meron kang magandang kalooban, mas naawa ka sa halip na magagalit ka sa mga tao ng api sa iyo. Iniintindi mo ang kanilang sitwasyon, parang gano'n. Nagiging open-minded ka. At the same time, malambutin yung kalooban mo. Yung puso mo, malambot, no? Or meron kang magandang kalooban, no? Sa halip na magalit, kagaya nitong leon na to, ang ginawa mo, nanahimik ka lang at naging pasensyoso ka sa mga tao na nakasakit sa iyo. Okay? Or malambutin ka sa mga tao na nakit sa iyo. And then we have here the 7 of Pentacles. 7 of Pentacles, ibig sabihin, meron kang mga angking talento, no? Meron kang mga angking kakayahan na dapat mong ipagpapatuloy gawin kasi ang mga talento na ito na meron ka ay makapagbibigay sa iyo ng asenso or kaunlaran. Magbibigay sa iyo ng swerte gaya nitong tao na ito. Pinaghirapan niya ito ang isang bagay na kung saan siya magaling. Halimbawa, meron siyang talento sa pagtatanim. Pinagpaguran niya ang pagtanim sa halaman na ito. Dinidiligan niya
um, binabantayan kung merong mga insekto na dumadapo sa halaman niya. Inaalagaan niya ito, binibigyan ng mainam na init, yung init na mula sa araw, dinidiligan at saka tinatanggalan ng mga insekto kung meron man. So ganun ka kagaling or ganun ka kahusay sa talento na yan, no? Yung pagtatanim ng mga halaman. Ngayon, kung ano man yung talento na meron ka na pinagpapatuloy mong gawin, pinagpaguran mo, patuloy mong pinapalago kung ano man yung talento na meron ka, is magbubunga ngayon ng kasaganahan, no? Maaaring ang talento na meron ka ay makapagbigay sa iyo ng pera, no? Or money earning opportunity. Okay? So, ang gawin mo, ipagpatuloy mo lang yung gawin, yung talento na meron ka, kasi yun ang magiging susi para magkakaroon ka ng money earning opportunity. Okay? So, keep on doing what you can do. Keep on doing what you need to do. Next is the Tower moment. Tower moment. Ito ang pangalawang arcana card so far. Pangalawang arcana card. This is number 16. Maaaring ang numerong ito ay mahalaga para sa iyo. Magkakaroon ng kaguluhan. Maaaring may kinalaman dito sa Two of Cups, no? Kaguluhan sa iyong mga kasosyo sa negosyo or kaguluhan sa pagitan ng iyong minamahal. Okay? So, there's a distraction. Represented by this Tower card. Okay, magkakaroon ng biglaang pagbabago or magkakaroon ng trauma and then unexpected change. Okay, may pagbabagong paparating na hindi mo inaasahan. Yan. And ibig sabihin, nangyayari ang Tower moment na to, or na ang ibig sabihin ay kaguluhan, or kung hindi man kaguluhan ay bigla ang pagbabago, no? Sudden change, drastic change. Yung bigla ang pagbabago na hindi mo inaasahan, no? So yun, ibig sabihin ng Tower moment. And the next is Judgment in reverse. The Judgment is now the third arcana card. Wala kang desisyon, parang nagdadalawang isip ka. You are experiencing self-doubt and or nakikipag-usap ka sa ibang tao, nakikipagmarites, and lack of self-awareness. Hindi mo alam na ginagawa mo na pala ang isang bagay na hindi dapat gawin. Parang ganun. Tapos, you have this willingness to learn karmic lessons. Wow naman. Kasi kung Judgment and reverse, ibig sabihin, okay, so for the Judgment, nag-iisip ka tungkol sa iyong sarili. Iniisip mo yung anong mga nagawa mo sa ibang tao, anong nagawa mo sa sarili mo. Parang nagkaroon ka ng pagkamulat. Okay, so binabago mo na ngayon lahat. Nagkakaroon ka ng self-renewal and nag-improve yung composure mo, yung decisiveness,
parang mas mainam ka na ngayon gumawa ng desisyon. And parang namimiss mo yung mga tao na importante sa iyong buhay. Okay? And nag-realize masyado, no? Nagkaroon ng self-realization. So, ang ginawa niya is nag-move on siya, no? Patapos maganap yung self-realization. Okay. Next is ito ay ang Queen of Cups. Queen of Cups. The Queen of Cups. By the way, sinasabi dito sa mga tarot cards na to na very active yung crown chakra. Napaka-aktibo. At saka itong third eye chakra. The Queen of Cups is saying na you are very emotionally mature. You have this female energy. You have femininity. You are loving, wrath, authenticity. You have that power supply. You are beautiful inside and out. But you are easily wounded. And look, daydreamer, psychic. Okay, so ikaw ito, the Queen of Cups, very feministic. You are loving. Nangangahulugan dito na ikaw ay mapagmahal. And then, Queen of Pentacles in reverse. Queen of Pentacles in reverse. Again, ibig sabihin, the third eye chakra is open. Ten of reverse in reverse. Nangangahulugan na you are hindi ka grounded ngayon kasi very overly ambitious ka. You have social clink and you travel so far. Okay, you are the Queen of Pentacles in reverse kasi nga you are not grounded this time. No? You are jealous, you are a sociopath, you are a social clinger, you are misprohibited. Okay man siya. Third, tabagi ka niya. Ngayon, dito naman tayo sa karma cards. The first card is for the signs, and it is in Gemini. Ang mensahe dito para sa iyo is, lalo na sa yung kaluluwa is, what you want to be known. Ibig sabihin, ngayon ay panahon na para isipin mo kung ano yung gusto mo na kung saan ikay magiging sikat. Okay? And what you refused, what is your name? What is it that you want? And kung ano man yung gusto mo, dapat mo sundin. Kasi yun lamang ang makapagpapasaya ng iyong kaluluwa. And what is believed about? Anong pinapaniwalaan ng anong ang iyong pinaniniwalaan at ng iyong ina habang kayo ay nasa isang lugar. So yun lang ang paraan para malaman mo kung ano yung bagay na makapagpapasaya sa iyo sa kaarawan ng iyong ama. Okay? And then life, the quickest first aid.
What? Life first. Ang mensahe naman sa iyong isipan is, maniwala ka lang, no? Kung ano yung gusto mong paniwalaan. And, ang mensahe para sa iyong pangangatawan is, use the quickest way. Okay, so, ibig sabihin, kung ano man yung gusto mong gawin, gawa ka ng paraan para matapos mo yan, magawa mo yan ng madalian. Okay? Sa isang madaliang pamamaraan. Next, ang pangalawang card ay may kinalaman sa mga planeta, no? And this is about the sun. Okay, so ang mensahe nito para sa iyong kaluluwa is demonstrate. Pakita mo. Ano yung i-demonstrate mo? I think ikaw lang nakakalam kung anong paano ito mag-resonate sa iyo. And M, which means the office for ang isipan ng tao ay dapat lang mayroon tayong realisasyon, no? Isa yan sa mga gawain or trabaho ng ating isipan, which is ang pagkamulat, no? Or mamulat. Double confirmation yan dito sa the world at saka dito sa the tower moment, kasi new beginnings eh. So ibig sabihin, realize may pagbabago na mangyari na hindi inaasahan, tapos ang pagbabago na yan ay maaaring nakakatulong sa iyo para meron kang mamulat ka sa katotohanan, no? Double confirmation. Ibig sabihin, nag-i-evaluate ka sa sarili mo, iniisip mo kung anong kamalian na meron ka, or saan ka nagkulang, or kaya anong nagawa mo sa ibang tao na nakakasakit sa kanila, no? So nag-self-evaluate ka. Double confirmation dito sa realize, no? Using the mind. Siyempre, kasi kapag mag-iisip ka uko sa ibang tao, merong mga topic talaga na di maganda, meron ding maganda. But at the end of the day, nagsasama pa rin kayo sa isang paaralan. And, basta continue lang yung sweldo. Pag-usapan ninyo maigi kung meron ka ng partner, no? So, when you play cellphone, magkakaroon ka ng self-evaluation, pagkamulat sa sarili, matapos mangyari itong tower moment nito. And ang mensahe sa iyong physical na aspeto is act like a leader. Okay? So, meron ka palang kakayahan na magiging isang leader. So, i-grab mo na yan. Yan. Oportunidad na yan. Ang pangatlong karma card ay planets. At ito ay ang Mars. Ibig sabihin, energize. Ang mensahe nito sa iyong kaluluwa is i-activate mo yung mga chakras sa iyong katawan para ikay magiging internal. Magiging instructor sa college, no? Palakasan mo yung ang mensahe nito sa iyong kaluluwa ay palakasan mo yung kalooban. Ang mensahe nito sa iyong isipan ay confront. Makiusap ka, makiayos ka sa iyong mga nakatunggali. As confirmation dito sa Two of Cups. Makipag-ayos ka sa kanila. And ang mensahe sa iyong katawan is force yourself to accomplish something, right? Ibig sabihin, isipan mo lang ng mabuti ang isang bagay mula sa branch.
Thank you, Lord, for this energy. The fire energy. Thank you. Force yourself to do something that you need to do. Like your talent, your gifts, your ability. As said by the Seven of Pentacles. Kasi yung Seven of Pentacles nurturing, developing, and working hard. Using the talent. Ngayon, ang sahin nito sa yung physical aspect is force yourself to Mars. Be at face. And then, next is the first card from the Powerful Thought cards is that I am open and realistic and receptive to new avenues of income. Okay, affirm this to yourself. Affirm this to yourself. I am open to offer karmic debts from generation to generation. I am open. Maging bukas ka at receptive ka sa mga panibagong simula. And then, next is, you now go beyond other people's limitations. Ibig sabihin, para sa'yo, Aquarius, maraming mga tao na umaaligid sa iyo, binabantayan ka, parang nililimitahan ka sa iyong paligid. Ito yung mga tao na parang may selos sa iyo. Okay? Pero, affirm this to yourself, you now go beyond other people's fears and limitations. Huwag kang matakot sa kanila. Tao lang din sila, kagaya mo, no? So, it is your mind that creates the experiences. So, lahat talaga ng mga nangyayari sa buhay mo ay bunga yan ng kalidad ng iyong isipan, no? So, thoughts in the mind create something, creates own reality. If you think of something related to success, if you think of successful people, then you will also become successful because it is your mind that creates reality. It creates something. You are unlimited in your own ability. And you have the ability to create the good in your life. Wow, ganda naman. You have the ability to create good in your life. Huwag mong isipin kung ano man yung iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo, kung ano man sinasabi nila tungkol sa'yo. Mag-focus ka lang sa sarili mo, no? Para, nakakatulong ito para mababago ang realidad ng iyong buhay. Yun ang pagkakaintindi ko. Sa mensahe para sa iyo, my dear Aquarius. So, I hope that there's clarity from what I've said. There is clarity and healing as guided by the divine, and practical tips for you. It may not all resonate to everybody, but I just want you to pick a specific message that resonates to you personally. Kunin mo lang kung ano yung nag-resonate sa iyo. And by the way, I'm so happy that we are having this reading session. My dear Aquarius, see you in the next reading. Bye for now.